Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, kasi mga kababayan, kasi sabi nila, kilalanin nating maigi ang ating mga iboboto or kilalanin natin ang mga tumatakbo kung sino ba talaga sila. Para makilala naman natin kung sino-sino, ano ito, anong mga ugali, background nito, mga tumatakbong personalidad. Or kasi iba rito, hindi naman dating politiko eh. Mga personalidad na tumatakbong politiko or mga dati ng politiko at tatakbo ulit ng posisyon dito sa gobyerno. Kilalanin daw natin. Sige, kilalanin natin. Kasi malay nyo, magbago isip ko, bigla akong iboto ito si Philip. Ang problema, baka biglang kumulog. Kasi mga kababayan, nung mga kasagsagan ng ito si Digong, naka-hold doon sa Villamor Air Base. Di ba si Philip tsaka si Hanelet, kilala niyo naman si Hanelet, di ba? Si Pokpok Queen. Pokpok Queen, ibig sabihin mga kababayan, baka iba isipin nyo ha. Liwanagin natin, disclaimer lang. Pokpok Queen kasi, namukpok ito ng babaeng PNP personnel, laki ng bukol dito. Narinig na rinig yung lagatok ng cellphone dun sa noon ng babaeng pulis. Namukpok, kaya bansag ko rito, Pokpok Queen. Nasa labas sila ng Villamor Air Base, may mga nahagip na video sa kanila. Di ba na-issue nga ito sa social media, especially sa mundo ng Facebook. Marami hong nagulat mga kababayan na nagkaroon ng pahayag itong si Hanelet Abansienya na pinsan niya raw ito si Philip. Paano nangyari yun? Anak nun. May mga nababasa nga akong comment dun, sabi, nakulong lang si Digong, naging pinsan na raw. Nangyari. Hindi ko alam bakit biglang sinabi rito ni Hanelet Abansienya na pinsan niya na. Inaano niya ini-endorse niya Nagtataka nga ako rito kay Hanelet, ba't ini-endorse niya si Philip? Bakit ma'am? Ano feeling mo? May mga follower ka? Nagulat ako ba't niya tinawag na pinsan? Pakinggan natin yung video. Pakinggan muna natin. Pasok ninyo sa Senado. Subukan mo ninyo. Matino ito. Maraming salamat. Ipin sa Senado. Sampo ako. Ang pinsan ko, Simpe, Philip Salvador. Pasok ninyo sa Senado. Subukan mo ninyo. Matino ito. Maraming salamat. Ipin sa Senado. Ayan. Sinabi niya pinsan. Hindi ko lang bakit niya tinawag na pinsan. Baka talagang pinsan niya. Pero ewan natin ha. Ngayon lang natin nalaman to eh. Sino ba nakakilala rito? Totoo bang pinsan niya to? Comment nga rin sa video na to. Baka lang naman na. Parang kaya lang sinasabi ni Miss Hanelet. Itong pinsan niya para hindi pag-isipan ng di maganda. Kasi ini-endorso eh. Kasi sigurado, nakapanood or aware ito si Hanelet na na-issue sila, pinag-usapan sila sa social media. Baka kaya siguro sinasabi na lang ganun para hindi pag-isipan. Kasi pagka in-endorso niya, tapos walang binanggit na pinsan, baka may mga kiligin. Viral trending sila ngayon eh. Sabi pa rito, basahin natin.
No. Ito ha, basahin natin itong post ng One Manila. Nanawagan si Celito Hanilet Abansenya sa mga Pilipinong botante na suportahan ang kanyang pinsan na si Philip Ipe Salvador sa darating na halalan. Ayon sa kanya, matino at maaasahan si Salvador. Kaya dapat itong subukan sa Senado. Kasama si Hanilet. Ano ba yan? Matino lang tapos si maaasahan, pinatatakbo na agad. Yun din yung kapitbahay namin. Ano, patakbuhin ko? Kasama si Hanilet sa isang panawagan ginawa nila ng anak niyang si Veronica Kitty Duterte. Pareho nilang hinihikayat ang publiko na iboto si Salvador sa Mayo 12, 2025 midterm election. Si Salvador ay isang award-winning na veteranong aktor na ngayon ay tumatakbo bilang senador, kabilang siya sa Duterte slate ng PDP Laban. Ang line-up ay binubuo rin sina Senador Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa at dating Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez. Kasama rin sina Representative Rodante Marcoleta, Atty. JB Hinlo, Atty. Jimmy Bondok at Atty. Raul Lambino. Nasa listahan din si Dr. Richard Mata at ang nakakulong na religious leader na si Pastor Apollo Siquibuloy. Buo ang suporta sa pamilya Duterte sa mga kandidatong nasa kanilang grupo. Sabi niya rito, sa lahat ng mga Pilipino na mga butante, nakikiusap po ako. Ang pinsan ko si Ipe Philip Salvador, ipasok nyo sa Senado. Subukan nyo, matinuho ito. Sabi ni, ewan natin bakit totoo kayang pinsan niya ito. Saan natin man nag-comment? Sabi na isang nag-comment to, ni Linda Maningas. Banggitin natin yung pangalan, naka-public naman sila. Marunong kaya gumawa ng batas? Sabi. Hindi, pag may mga ganyan, may katwiran sila eh. Kukuha ko ng mga abogado. Para tulungan ako pa para gumawa ng batas. Ba't di na rin abogado mo patakbuhin mo? Sabi nung Edper, ito, sabi natin. Kaya pala, inabando na ang anak niya kay Chris dahil matino pala si Ipe. At pinsan mo pa. Nalawa ka na. Sabi naman ni Rosa Amundo Sarmiento. Ayan ha. Ayan. Sabi yun. Di ba asawa mo yun dati? Grabe naman. Huwag na kayong ganyan para kayong mamaya maniwala yung taong bayan. Hindi nagpapakalat ng ganyan. Hindi maganda yan. Oo. Hindi, baka nagjo-joke lang ito. Di ba asawa mo yun dati, sabi? Grabe kayo. Kayong ganyan, ha? Hindi totoo yan, ha? Ako na nagsasabi, ha? Na hindi totoo. Sabi ni Otibap Azonem Olimar, sabihin natin matino nga. Pero ang Senado para sa may mga alam kung paano gumawa ng batas. Di sapat na dahilan yung matino or mabait ka. Tapos pulpul ka namang gumawa ng batas. Sayang naman ang pinasasahod sa kanya. 300K. 300K ba sahod ng Senado? Ng senador? Sabi naman ng Alfred Cruz Jr., may matino bang nagmumura? Sabi. Wala naman tayong ganun talaga kasi ni-endorse nila eh. Alam nyo naman siya ganyan. Kahit siguro sobrang itim mo na, baka sabihin maputi ka pa rin.
Ay, leave kayo ng message sa mga nakakilala sa kanilang dalawa especially. Totoo bang magpinsan itong dalawang ito? Philip Salvador at si Hanelet Abancena. Leave kayo ng message sa video, okay? Bye-bye po. Bye-bye.